Malamig ang bawat pindot ko sa keyboard ng aking laptop, habang nakaupo ako sa isang sulok ng madilim na pantry ng hotel. Sa labas naririnig ko ang marangyang tugtugin ng orchestra at ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng gown at tuxedo. Ikapitong anibersaryo namin ni Leandro ngayong gabi, pero narito ako nakasuot ng uniforme ng isang kitchen staff para hindi mapansin abala sa pag-aayos ng payroll system ng Alcantara Transport Group na biglang nagkabug. Para sa kanila, isa lang akong asawang low maintenance na marunong sa computer, pero sa likod ng code na ito, ako ang nagpapatakbo ng buhay nila nang hindi nila alam. Sigurado ka na ba rito, Mommy, baka gumawa ng eksena si Theodora? Narinig ko ang pamilyar na boses ni Leandro mula sa kabilang panig ng pinto. Tumigil ang mundo ko. Sumilip ako ng bahagya sa awang ng pinto. Nakatayo roon ang asawa ko kasing kisig ng dati, kasama ang kanyang ina na si Doña Consolacion. Don't be so weak, Leandro. She is just a glorified maid with a marriage certificate. 7 taon na siyang nakikinabang sa pangalan natin. Oras na para ilagay sa pwesto si Celestina. Mas kailangan natin ang koneksyon ng pamilya Valderrama kaysa sa isang tech geek na galing sa wala, ang malamig na sagot ni Doña Consolacion. Pero paano ang pirma niya sa divorce papers? Baka humingi siya ng kalahati ng ari-arian, bulong ni Leandro. Narinig ko ang mahinang tawa ng aking biktima, ang aking biyenan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan natin siya ng 5 milyong piso para sa isang taong tulad niya kayamanan na iyon. Isang pirma tapos ang usapan. After tonight, wala ng Teodora Villacorta sa pamilyang ito. Hindi ako huminga. Hindi rin ako lumuha. Sa loob ng 7 taon, ibinigay ko ang lahat, ang talino ko, ang oras ko, at ang dangal ko para lang protektahan ang kumpanyang pumatay sa aking ina at nagparalisa sa aking ama. Ngayon narinig ko na ang presyo ng aking sakripisyo. 5 milyong piso. 5 milyong piso para sa 7 taon ng pagiging busabo sa sarili kong pamamahay. Isang malakas na pintig ang naramdaman ko sa aking sentido. Ang init ng galit ay mabilis na nagmula sa aking dibdib patungo sa aking utak na naging isang malamig at matalas na determinasyon. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Iniligpit ko ang aking laptop nang walang ingay. Lumabas ako sa pantry at naglakad patungo sa main ballroom. Habang papalapit ako sa gitna ng liwanag, nakita ko si Celestina Valderrama na nakakapit sa braso ni Leandro. Napakaganda niya sa kanyang puting gown, tila isang reyna na handang umagaw ng trono. Oh, look who's here! The invisible wife finally decided to show up, malakas na sabi ni Celestina nang mapansin ako. Sinadya niyang itabig ang kanyang hawak na baso ng red wine at bumuhos ang malagkit na likido sa aking sapatos at sa laylayan ng aking damit. Tumigil ang usapan sa buong ballroom. Daan-daang mata ang nakatingin sa akin, ang asawang laging nasa anino na ngayon ay mukhang basang sisiw sa harap ng alta sosyedad. Theodora, look at you! Ang dugyot mo pa rin kahit sa anibersaryo nyo. Pang-uyam ni Doña Consolacion habang papalapit sa akin. Humingi ka ng paumanhin kay Celestina. Nabastusan siya sa presensya mo. Tumingin ako kay Leandro. Inasahan kong may kahit kaunting awa sa kanyang mga mata pero wala. Ang nakita ko lang ay inis at pagmamadali. Theodora, huwag ka nang gumawa ng gulo. Just apologize so we can move on. Huminga ako ng malalim. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang pagbasag ng huling hibla ng aking pagtitimpi. Ang aking puso na kanina ay kumakaba ng mabilis ay biglang tumahimik. Naging kristal ang aking paningin. Nakita ko ang bawat detalye ng kanilang panlilinlang. Hindi ako humingi ng tawad. Sa halip, kinuha ko ang napkin sa table at dahan-dahang pinunasan ng alak sa aking sapatos habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Consolacion. Ang alak nadudumihan ng damit, pero ang budhi kapag nadumihan kahit anong yaman ay hindi kayang linisin. Namula sa galit ang biyenan ko. How dare you? Dito na inilabas ni Leandro ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang tseke. Inihagis niya ito sa paanan ko sa gitna ng mantsa ng alak. Heto ang 5 milyong piso, Theodora. Bayad yan sa 7 taon mo. Tapos na tayo. Pirmahan mo na ang divorce papers at umalis ka na rito bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Yumuko ako, dahan-dahan kong pinulot ang tseke. Tinitigan ko ang numero, 5 milyon. Pero hindi ang halaga ang kumuha ng atensyon ko. Ang serial number at ang pangalan ng account na nakasulat sa itaas Sunlight Fund. Isang pampublikong pondo para sa mga biktima ng sakuna. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking mga labi.
Sa sobrang pagmamadali nilang paalisin ako, nakagawa sila ng isang malubhang pagkakamali. Ginamit nila ang perang ninakaw nila sa mahihirap para bayaran ang aking kalayaan. Tumingin ako kay Leandro hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang mangangaso na nakita na ang kahinaan ng kanyang biktima. 5 milyong piso. Masyado namang malaki ito para sa isang maid, Leandro. Inilagay ko ang tseke sa loob ng aking bulsa at tiningnan ang lahat ng tao sa ballroom. Tinatanggap ko ang bayad na ito, pero ang pirma sa divorce papers makukuha niyo iyon sa takdang panahon. Sa ngayon, hayaan niyo muna akong i-enjoy ang unang gabi ng aking tunay na buhay. Anong ibig mong sabihin, Teodora? Bulyaw ni Doña Consolacion. Hindi ko siya sinagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom nang may itaas ang noo. Bawat hakbang ng aking takong ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanilang kapalaran. Hindi nila alam sa bawat segundo na lumilipas ang logic bomb na itinanim ko sa kanilang system ay unti-unti nang kumakain sa kanilang mga itinatagong yaman. Paglabas ko ng hotel agad kong kinuha ang aking cellphone. Pinindot ko ang speed dial para kay Attorney Victoriano. Attorney, hawak ko na ang unang ebidensya. Ang tseke ay galing sa Sunlight Fund. Malamig kong sabi habang sumasakay sa isang taxi. Good. Sigurado ka na ba rito, Teodora? Kapag nagsimula ito, wala nang balikan. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Tumingin ako sa bintana sa naglalakihang mga ilaw ng lungsod na tila mga mata ng isang halimaw na handa kong sugpuin. Attorney, 7 taon akong nagbulag-bulagan. Ngayong gabi sisiguraduhin kong sila naman ang mawawalan ng paningin. Sa gitna ng biyahe, isang notification ang lumabas sa screen ng phone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Isang picture ng aking ama na nasa wheelchair at sa likod niya ay isang anino ng lalaking may hawak na hiringgilya. Napatigil ang tibok ng puso ko. Hindi pa man ako nakakalayo nagsimula na ang kanilang pagganti. Nanigas ang mga daliri ko sa screen ng cellphone habang mabilis na tumatakbo ang taxi palayo sa hotel. Ang litrato ng aking ama, ang aking kaisa-isang mundo, ay tila isang kutsilyong nakatarak sa aking lalamunan. Ang aninong may hawak ng hiringgilya ay hindi lamang banta. Isa itong paalala kung gaano kadumi maglaro ang mga alkantara. Manong bumalik tayo sa mansyon. Bilisan niyo ang utos ko sa driver sa boses. Na walang panginginig kahit na ang puso ko ay tila sasabog na sa galit. Hindi ako iiyak. Ang luha ay para sa mga mahihina at sa gabing ito pinatay ko na ang mahinang bersyon ng aking sarili sa ballroom ng hotel. Pagdating ko sa gate ng malawak na lupain ng mga alkantara, bumukas ito ng kusa tila isang bibig ng dambuhala na handa akong lamunin. Pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin ang amoy ng mamahaling pabango at insenso. Nakaupo si Doña Consolacion sa kanyang antigong silya marahang humihigop ng tsaa, habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang tabi bakas ang pag-aalala sa muka. Bumalik ka rin, Teodora. Akala ko ba ay malakas na ang loob mong iwan ang lahat? Ang boses ng matanda ay puno ng kamandag. Nasaan ang papa ko? Ang maikli kong tanong. Hindi ko binaling ang tingin sa kanya. Ang aking mga mata ay nakapako sa hagdanan naghihintay ng anumang senyales ng panganib. Ligtas ang iyong ama, Teodora. Huwag kang paranoid. Ang litratong iyon ay para lamang ipaalala sa iyo kung nasaan ang iyong lugar, sabi ni Doña Consolacion habang naglalapag ng isang makapal na dokumento sa lamesang gawa sa Nara. Ang pamilyang ito ang nagbayad ng lahat ng therapy ni Benigno. Kami ang nagbigay sa inyo ng bubong. Utang mo sa amin ang bawat hininga ng tatay mo. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob na iyan. Lumapit si Isabela sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ate Teo, please. Pirmahan mo na ang quit claim na ito at ang divorce papers. Ayaw ni Mommy na saktan kayo. Gusto lang niya ng katahimikan para sa pamilya. Isipin mo ang kaligtasan ni Tito Benigno. Tiningnan ko ang kamay ni Isabela. Ang malambot at maputing kamay na madalas kong hawakan noong tinutulungan ko siyang mag-aral. Ngayon ang hawak na iyon ay tila isang tanikala. Kailangan niyo ang pirma ko para maayos ang merger sa mga Valderrama, hindi ba? Ang muli kong tanong sa malamig na tono. Dahil ang properties na nakapangalan sa atin ni Leandro ay hindi maililipat hanggat hindi ako pumapirma sa quitclaim. Gusto niyo akong umalis na walang dalang kahit ano matapos niyo akong gamitin bilang IT Administrator Accountant at katulong sa loob ng 7 taon. Tumayo si Doña Consolacion, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng puot.
Ang kapal ng mukha mo, iniligtas ka namin sa putikan. Teodora, isang hamak na anak ka lang ng paralitiko. 7 taon kang nakatikim ng marangyang buhay na hindi mo kailanman maaabot kung hindi dahil sa anak ko. Marangyang buhay. Isang mahinang tawa ang kumawala sa akin. Ang ibig niyo bang sabihin ay ang pagtulog ko sa attic dahil kailangan ng kwarto para sa mga bag ni Celestina? O, ang pagtatrabaho ko hanggang madaling araw para itago ang mga butas sa inyong mga tax returns. Huwag niyo akong kausapin tungkol sa utang na loob, Konsolasyon. Dahil sa gabing ito, ang pamilyang ito ang may malaking utang sa akin. Sobra ka na, Teodora. Sigaw ni Isabela, tila nasasaktan sa aking mga salita. Ang tigas na ng puso mo. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako patungo sa study room ni Leandro sa kabilang panig ng sala. Saan ka pupunta, hindi ka pa pumapirma? Bulyaw ni Doña Konsolasyon. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at ang aking ama. Pipirmahan ko ang mga dokumentong iyan kapag nandoon na kami sa labas ng gate nyo. Ang sagot ko nang hindi lumilingon. Pumasok ako sa study room at agad na nilock ang pinto. Wala akong panahon para mag-impake ng damit. Lumapit ako sa main server ng bahay na nakatago sa likod ng isang painting. Mabilis kong isinalpak ang isang maliit na flash drive. Habang hinihintay kong matapos ang pagkopya ng huling logs ng mga transaction ni Leandro at Doña Konsolasyon, narinig ko ang malalakas na gataw at kalabog sa pinto. Teodora, buksan mo ito, ano ang ginagawa mo sa loob? Boses iyon ni Leandro na kapararating lang. Hindi ako natinag. Pinanood ko ang loading bar sa aking screen. 100, 90, tapos na. Binuksan ko ang pinto bago pa man nila ito masira. Bumungad sa akin ang namumulang mukha ni Leandro. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Ano ang kinuha mo rito? Wala, kinuha ko lang ang litrato namin ni Papa. Ang pagsisinungaling ko habang ipinapakita ang isang lumang frame na kinuha ko sa ibabaw ng lamesa. Masyado kayong praning, akala niyo ba ay may halaga pa ang mga basura niyo rito? Binitawan niya ako ng may pandidiri. Lumabas kami sa sala, doon nakita ko ang aking ama na inilalabas na ng mga tauhan ni Doña Konsolasyon sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Paaalis na tayo, wala nang mananakit sa inyo. Kinuha ko ang panulat at mabilis na nilagdaan ang quitclaim deed at ang divorce papers sa harap nila. Inihagis ko ang ballpen sa paanan ni Doña Konsolasyon. Heto ang kalayaan nyo, pero tandaan nyo ito, ang bawat sentimo na kinuha nyo sa mga taong umaasa sa Sunlight Fund ay sisingilin ko sa inyo ng may kasamang interes. Layas pad, ang tanging sagot ni Doña Konsolasyon. Habang itinutulak ko ang wheelchair ni Papa, palabas ng mansyon, naramdaman ko ang bigat ng flash drive sa loob ng aking bulsa. Ito ang kanilang hatol sa kamatayan. Pagdating namin sa dulo ng mahabang driveway, lumingon ako sa huling pagkakataon, sa mansyon ng mga Alcantara. Ang bawat ilaw sa bahay na iyon ay tila mga mata ng isang hayop na unti-unti nang nauubusan ng hininga. Ate Teo, isang tawag mula sa likuran ang nagpatigil sa akin. Si Isabela tumatakbong papalapit, may dalang isang maliit na bag. Heto, kinuha ko ang mga gamot ni Tito Benigno at patawad ate, wala akong magawa. Tinitigan ko si Isabela. May bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata pero hindi sapat iyon para burahin ang katotohanang hinayaan niyang maging pain ng aking ama. Salamat sa gamot, Isabela, pero ang patawad itago mo na lang iyan para sa sarili mo. Kakailanganin mo iyan sa mga susunod na araw. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Isinakay ko si Papa sa naghihintay na ambulansya na kanina ko pa tinawagan. Saan tayo pupunta, Teodora? Ang pabulol na tanong ni Papa. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Sa lugar kung saan tayo ang masusunod pa. Sa lugar kung saan hindi na tayo muling luluhod. Habang umaandar ang ambulansya, binuksan ko ang aking laptop. May isang notification na lumabas, Logic Bomb Initialized. T-72 oras. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagpaplano, isang hindi inaasahang mensahe ang pumasok sa aking private server. Isang file na may pamagat na ang katotohanan sa likod ng aksidente ni Lourdes Villacorta. Napatitig ako sa pangalan ng aking ina. Ang file ay hindi galing sa aking archive. Galing ito sa isang unknown sender na may codename na SS.
Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May iba pang nanonood. May iba pang nagluluto ng sarili nilang paghihigante. Ang amoy ng luma at maalikabok na apartment sa isang liblib na sulok ng Iloilo ay malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa mansyon ng mga Alcantara. Dito ang tanging maririnig mo ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga bintanang kahoy at ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Pero sa akin ito ang amoy ng kalayaan. Inilapag ko ang baso ng maligamgam na tubig sa tabi ni Papa. Nakaupo siya sa kanyang lumang wheelchair, ang tanging gamit na hindi namin iniwan dahil ito ang naging saksi sa lahat ng aming paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, pero ang kanyang mga daliri ay hindi tumitigil sa panginginig. Pamainit pa ang tubig, inumin niyo muna, ang malambot kong sabi habang hinahawakan ang kanyang balikat. Biglang humawak si Papa sa aking braso. Ang kanyang lakas ay hindi inaasahan, tila may isang malaking takot na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Itinuro niya ang ilalim ng kanyang wheelchair, ang upuang gawa sa makapal at lumang leather na maraming taon na naming ginagamit. Ano iyon pa, may masakit ba sa inyo? Ang tanong ko, ang kaba ay unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Umiling siya nang mabilis. Gamit ang kanyang nangangatal na kamay, itinuro niya ang tahi sa gilid ng leather seat. Noon ko lang napansin na may bahagi ng tahi na tila sadyang binuksan at muling tinahi ng hindi pantay. Kumuha ako ng isang maliit na gunting. Dahan-dahan sa bawat pagputol ko sa sinulid, nararamdaman ko ang bigat ng hangin sa loob ng kwarto. Walang anumang tunog kundi ang marahang pagpunit ng tela. Sa loob ng punit na iyon, may isang matigas na bagay na nakabalot sa lumang piraso ng tela. Nang buksan ko ang balot, isang pilak na kuymang set or cufflink ang bumulaga sa akin. Kumikinang ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. May nakaukit na disenyo sa gitna nito, isang mabanggis na leon na nakatuntong sa isang korona, ang simbolo ng pamilya Alcantara. Nalaglag ang aking panga. Tumingin ako kay Papa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang pagbagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Pa, nasaan ito galing? Ang bulong ko. Ang boses ko ay tila nawawala. Kinuha ko ang alphabet board na ginagamit namin para sa kanyang komunikasyon. Gamit ang kanyang hintuturo, dahan-dahan niyang itinuro ang mga letra. Ang bawat pagturo niya ay tila isang dagok sa aking kaluluwa. G-A-B-I, U-L-A-N, gabi, ulan, L-E-A-N-D-R-O, S-I-Y-A, A-N-G, N-A-G-M-A-M-A-N-E-H-O. Leandro, siya ang nagmamaneho. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng paligid ay naglaho at ang tanging narinig ko ay ang marahas na tibok ng sarili kong puso. Ang gabing namatay ang aking ina, ang gabing naging paralitiko ang aking ama, hindi iyon isang aksidente ng isang hindi kilalang driver. Si Leandro, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinaglingkuran ko ng 7 taon. Ang pamilyang nagsabi sa akin na niligtas nila kami sa hirap. Kaya ba tayo binigyan ng bahay? Kaya ba nila tayo pinatira sa compound nila? Ang tanong ko sa sarili ko, ang galit ay nagsisimulang mag-apoy sa aking mga ugat. Hindi iyon tulong, iyon ay pananahimik. Binili nila ang ating katahimikan gamit ang peking awa. Itinuro ni Papa ang huling mga letra. K-H-U-Y, M-A-N-G-S-E-T-N-A-H-A-T-A-K, K-O-S-A-B-A-R-O, N-I-Y-A. Kuymang set, nahatak ko sa baro niya. Niyakap ko si Papa ng mahigpit. Ang bawat hagulgol niya ay tila mga hiyaw ng katarungang matagal na nabaon sa dumi at kasinungalingan. 7 taon akong natulog sa tabi ng isang mamamatay tao. 7 taon kong hinalikan ang mga kamay na pumatay sa aking ina. Ang aking pagsasakripisyo para sa kumpanya, ang pag-ayos ko sa kanilang mga system, ang pagtatago ko sa kanilang mga illegal na gawain. Lahat ng iyon ay naging lason sa aking bibig. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang gabi sa labas ay tila naging kakulay ng aking determinasyon, madilim, malalim at walang hanggan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mensahe mula kay SS na natanggap ko kanina. You knew it, didn't you, Yin? Ang bulong ko sa screen. Alam mo na si Leandro ang pumatay sa nanay ko. Nag-type ako ng sagot. I hold the lion's tooth now. What is your next move? Ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko ang mahinang vibration ng cellphone sa aking palad.
Isang link ang ipinadala sa akin. Pag-click ko, bumukas ang isang encrypted database ng mga police records noong taon ng aksidente. Ang original na report ay binago. Ang pangalan ng driver ay pinalitan ng unknown. Pero sa pinakailalim ng digital file, may isang scan ng pirma ng opisyal na nag-aproba sa pagbabago. General Celestino Valderrama, ang ama ni Celestina. Napahawak ako sa aking noo. Hindi lang ito tungkol sa isang pamilya. Ito ay isang network ng mga demonyong nagkakaisa para protektahan ang isa't isa. Ang kasal ni Leandro at Celestina ay hindi lang para sa pera. Ito ay isang sumpaan ng dugo para manatiling nakatago ang kanilang mga krimen. Tiningnan ko ang kuymang set sa aking kamay. Ito ang ebidensyang akala nila ay wala na. Ito ang susi na magbubukas sa impyernong inihanda ko para sa kanila. Leandro, Consolacion, Celestina, ang tawag ko sa kanilang mga pangalan sa gitna ng katahimikan. Akala nyo ay tapos na ang lahat sa 5 milyong pisong itinapon nyo sa akin. Hindi nyo alam ang bawat sentimo nyon ang bibili ng inyong mga kabaong. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na nag-encode. Ang logic bomb na itinanim ko sa server ng mga Alcantara ay kailangan ng isang huling trigger. Isang trigger na hindi lang magpapabagsak sa kanilang system, kundi maglalabas ng katotohanan sa buong mundo. Isang notification ang muling lumitaw. Attorney Victoriano is calling. Teodora Zeta. Ang boses ng abogado ay puno ng tensyon. May masamang balita. Ang NBI ay nag-issue na ng warrant laban sa iyo. Sinampahan ka ni Doña Consolacion ng qualified theft at cyber espionage. Darating sila dyan sa Iloilo anumang oras. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Hayaan mo silang dumating, attorney. Gusto ko silang makita. Gusto kong makita kung gaano sila kabilis gumalaw kapag natatakot na sila. Teodora, kailangan mong magtago. Ang git niya. Hindi ako magtatago, attorney. Ang pagpunta nila rito ang magiging simula ng kanilang katapusan. Ihanda mo na ang media. Siguraduhin mong ang bawat camera sa bansang ito ay nakatutok sa akin kapag inilabas na nila ang mga posas. Ibinaba ko ang telepono. Lumapit ako kay Papa at hinalikan siya sa noo. Matulog na kayo pa. Bukas magsisimula na ang palabas na matagal nating hinintay. Habang pinagmamasdan ko ang pilak na leon sa aking palad, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang takot ay naglaho na. Ang tanging natira ay ang matalas na talino ng isang babaeng wala nang mawawala. Ang Alcantara Transport Group ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. At ngayong gabi sisiguraduhin kong ang bawat pundasyon nito ay guguho sa ilalim ng bigat ng isang maliit na piraso ng pilak. Ang lagaslas ng ulan sa bubong ng lumang bodega sa labas ng Iloilo ay tila isang walang katapusang bulong ng mga lihim. Hindi ko binuksan ang ilaw. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid ay ang asul na sinag mula sa screen ng aking laptop. Sa harap ko nakaupo ang isang babaeng tila gawa sa yelo at bakal, si Severina Salcedo. Hindi ko narinig ang kanyang pagpasok, tanging ang marahang paggalaw ng mabigat na pintong bakal ang nagpahiwatig ng kanyang presensya. Suot niya ang isang itim na trench coat, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay matalas na tila mga talim ng scalpel. Masyadong mapanganib ang ginagawa mo, Teodora. Ang panimula niya, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Ang pagpapadala ng mensahe tungkol sa Lion's Tooth sa isang encrypted server ay tila pag-imbita sa kamatayan na kumatok sa iyong pintuan. Inilapag ko ang pilak na kuymang set sa ibabaw ng lamesa. Ang kumikinang na leon ay tila tumititig sa amin sa gitna ng kadiliman. Ang kamatayan ay matagal na ring kumatok sa amin, Severina. Noong gabing pinatay ni Leandro ang nanay ko at ginawang bilanggo ang tatay ko sa sarili niyang katawan. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Severina. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tabi ng cufflink. Hindi ka nag-iisa sa galit mo, sabi niya habang binubuksan ang folder. 10 taon na ang nakalilipas, ang tatay ko, ang accountant ng mga Alcantara, ay namatay sa loob ng kulungan. Pinagbintangan siyang nagnakaw ng pondo, pero ang totoo, natuklasan niya ang lihim na account ni Doña Consolacion, ang Sunlight Fund. Napatitig ako sa mga dokumento. Ang mga numero ay tila mga langgam na nagkakagulo sa papel. Ang Sunlight Fund, ang pondong para sa mga biktima ng bagyo sa Visayas. Ito rin ang account na ginamit nila sa pag-issue ng 5 milyong pisong tseke na ibinigay sa akin. Eksakto, Mato, ang sagot ni Severina, ang kanyang mga daliri
ay marahang dumausdos sa mga audit trail. Yan ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Dahil sa kagustuhan nilang hiyain ka at paalisin ng mabilis na kalimutan nilang ang account na iyon, ay may strict monitoring mula sa international donors. Ang bawat sentimong lumabas doon nang walang kaukulang proyekto ay itinuturing na pandambong o plunder. Kinuha ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang coding na ginagawa ko. Ito ang logic bomb na itinanim ko sa kanilang system. Hindi lang ito basta virus. Kapag pumasok na ang pondo para sa sapnapan o merger nila sa mga Valderrama, automatikong mag-freeze ang lahat ng accounts ng Alcantara Transport Group. Kasabay nito ang lahat ng ebidensya ng Sunlight Fund transfers ay isasend sa ombudsman at sa lahat ng major news outlets sa bansa. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa labi ni Severina, isang ngiti na puno ng pait at tagumpay. Gusto ko ang paraan ng pag-iisip mo, Theodora, pero kailangan mo ng access sa internal gateway ng kanilang bangko. Isang bagay na hindi mo magagawa mula sa bodega na ito. Kaya ba narito ka, ang tanong ko habang nakatitig sa kanya? Iyang alpata. Tumango siya. Meron akong access codes na iniwan ng tatay ko bago siya mamatay. Pero kailangan natin ng physical verification sa loob ng kanilang main office sa Makati. Isang misyon na tila pagpasok sa lungga ng mga leon. Gagawin ko ang diritso kong sagot. Wala na akong pakialam kung mahuli ako. Ang mahalaga ay bumagsak sila bago pa man nila maisakatuparan ng merger. Bumuntong hinala si Severina at sumandal sa kanyang silya. Masyado kang matapang pero kailangan mong tandaan. Ang mga Alcantara ay hindi lang basta mayaman. Sila ay mga eksperto sa pagmamanipula ng katotohanan. Ngayon pa lang ang media ay puno na ng balita tungkol sa pagiging baliw at magnanakaw mo. Ang warrant mo ay hindi lang para sa cyber espionage. Pinalalabas nila na banta ka sa pambansang seguridad dahil sa hawak mong impormasyon. Hayaan silang magsalita. Ang sabi ko habang isinasara ang aking laptop. Ang ingay ng kanilang mga dila ay tanda lang ng kanilang takot. Sa sandaling sumabog ang logic bomb, ang lahat ng kasinungalingan nila ay magiging abo. Tumayo si Severina at inayos ang kanyang trench coat. Maghanda ka, Theodora. Bukas lilipad tayo pabalik ng Maynila. Hindi bilang biktima kundi bilang mga anino na lalamon sa kanilang liwanag. Pero babalaan kita. Sa oras na pumasok tayo sa gusaling iyon, wala nang lilikuan. It's either justice or a lifetime behind bars. Justice is the only option. Ang huli kong sinabi bago siya lumabas ng bodega. Nang muli akong maiwang mag-isa sa dilim, narinig ko ang mahinang ubo ni Papa mula sa kabilang kwarto. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang pilak na cufflink ay mahigpit kong ikinuyom sa aking palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa aking balat. Isang notification ang lumitaw sa aking relo. Isang private message mula sa server ng mga Alcantara. Isang login attempt ang na-detect gamit ang aking lumang credentials. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa aking gulugod. Sinusubukan nilang pasukin ang aking personal files. Alam nilang may hawak akong higit pa sa pera. Ngunit ang hindi nila alam, ang bawat subok nilang i-hack ang aking system ay lalong nagpapabilis sa countdown ng kanilang sariling pagkawasak. Ang bitag ay nakahanda na at ang mga Alcantara mismo ang humihila sa lubid na bibitay sa kanila. Severina, ang bulong ko sa hangin. Sana ay handa ka rin. Dahil ang digmaang ito ay hindi lang para sa ating mga magulang, ito ay para sa bawat taong tinapakan nila para lang makaakyat sa tuktok. Habang pinapanood ko ang bawat patak ng ulan sa bintana, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng isang mga ngaso. Bukas ang lungsod ng Maynila ay magiging saksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Nasa kalagitnaan ako ng pag-empake ng mga gamit namin ni Papa nang makarinig ako ng marahang pagkatok sa pinto ng apartment. Hindi ito ang marahas na katok ng mga pulis, kundi isang tila nag-aalangan at nangangatal na haplos sa kahoy. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Isabela. Gusot ang kanyang mamahaling damit, kalat ang eyeliner sa kanyang mga mata dahil sa pag-iyak at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ate Teo, please, kailangan kita. Ang bungad niya bago pa man ako makapagsalita. Agad siyang lumuhod sa harap ko at nagagapit sa aking laylayan. Ikamamatay ng anak ko kung hindi ako susunod sa kanila. Wala na akong ibang matakbuhan. Tinitigan ko ang babaeng itinuring kong kapatid sa loob ng 7 taon. Ang bawat hikbi niya ay tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa akin ng mga panahong pinoprotektahan ko siya
mula sa galit ni Doña Consolacion. Tumayo ka rito, Isabela. Alam mong hindi na gumagana sa akin ang mga luha nyo. Hindi ito acting, ate, may congenital heart disease ang anak ko. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ang pagsusumamo niya habang pilit na tumatayo. Sinabi ni Doña Consolacion na babayaran niya ang lahat ng medical bills at hindi niya kukunin ang custody ng bata kung maibibigay ko sa kanya ang backup drive ng logic bomb mo. Alam niyang nasa akin ang loob mo, ate. Isang matalas na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Naramdaman ko ang bigat ng hangin sa maliit na sala. Naroon si Papa nakatingin sa amin ng may lungkot at pangamba. Alam ni Isabela na malambot ang puso ko pagdating sa mga bata. Alam niya ang bawat butas ng aking konsensya. At kaya mo akong itumba para sa perang iyon? Ang tanong ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Gagawin mo rin ang lahat para kay Tito Benigno, hindi ba? Ang balik niyang tanong, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Ate, please, ibigay mo na sa akin. Isang drive lang. Pagkatapos nito, hinding-hindi na kita guguluhin. Hahayaan ko na kayong makaalis. Tumingin ako kay Papa, pagkatapos ay muli kay Isabela. May isang bahagi ng aking puso na gustong maniwala na biktima rin siya. Kinuha ko ang isang itim na flash drive mula sa aking bulsa, ang drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya at ang source code ng logic bomb. Heto yung sabi ko habang inilalagay ang drive sa kanyang nanginginig na palad. Iligtas mo ang anak mo, Isabela. Pero tandaan mo, ang bawat segundo ng buhay niya ay babayaran mo ng konsensya dahil sa gabing ito. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Salamat, ate, patawad talaga. Mabilis siyang lumabas ng pinto, tila hinahabol ng mga anino ng gabi. Pinanood ko siyang sumakay sa isang naghihintay na itim na SUV sa kabilang kalsada. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang dahan-dahan kong isinasara ang pinto. Theodora? Ang pabulol na tawag ni Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Huwag kayong mag-alala, pa, ang bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi iyon ang totoong drive. Iyon ang honeypot, isang bitag na magbubukas ng backdoor sa bawat device na gagamit nito. Ngunit hindi pa man natatapos ang aking pangungusap, narinig ko ang mabilis na paghinto ng maraming sasakyan sa tapat ng aming apartment. Kasunod nito ang malakas na pagbagsak ng aming pinto, tila isang pagsabog na nagpunit sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa sahig na kahoy ay tila mga dagundong ng paparating na sakuna. Police, huwag kang gagalaw, Teodora Villacorta, ang sigaw ng isang lalaking naka-uniforme habang nakatutok ang baril sa akin. Sa likuran ng mga pulis pumasok si Doña Consolacion, nakataas ang noo at may mapang-uyam na ngiti. Kasunod niya si Isabela na ngayon ay hindi na umiiyak. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, hawak ang flash drive na ibinigay ko. Wala na ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Tanging ang malamig na katotohanan ng pagtataksil ang natira. Sinasabi ko na sa iyo, Teodora, hindi ka mananalo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang latay. Salamat sa drive. Ngayon may ebidensya na kami para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Dahil sa pagnanakaw ng trade secrets. Tiningnan ko si Isabela. Hindi siya makatingin sa akin ng diritso, pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kapangyarihan. Ito ang halik ni Judas, na matagal ko nang inaasahan, ngunit mas masakit pa rin pala kapag nararamdaman mo na ang talim ng kutsilyo sa iyong likuran. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay. Walang luha, walang panginginig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pag-igting ng bawat kalamnan sa aking katawan. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-calculate, tila isang processor na binibilis ang takbo sa gitna ng init. Dalhin niyo na siya, ang utos ni Doña Consolacion. Habang pinoposesan ako sa harap ng aking ama, narinig ko ang kanyang pira-pirasong hiyaw ng pagprotesta. Ang bawat kaladkad ng mga pulis sa akin patungo sa labas ay tila isang pagbibilang sa nalalabi nilang oras. Doña Consolacion, ang tawag ko habang nilalagpasan ko siya. Tumigil ako at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, isang titig na puno ng nakakanginig na kapayapaan. Siguraduhin mong nakasaksak ang drive na iyan sa main server nyo bago mag-umaga. Gusto kong panoorin nyo ang palabas mula sa loob ng inyong sariling impyerno. Isang sampal ang isinalubong sa akin ng matanda, isang tunog na yumanig sa buong pasilyo. Manahimik ka, hampas lupa. Ipinasok ako sa loob ng mobile ng pulis.
Habang umaandar ang sasakyan, nakita ko sa bintana ang anino ni Isabela na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng aking awa para sa pamilyang Alcantara ay tuluyan ng namatay. Bumulong ako sa dilim ng sasakyan. The bait is taken. Now the real explosion begins. Malamig ang semento ng selda at may masangsang na alingasaw ng kalawang at luma na hanging umiikot sa loob ng maliit na silid. Ang bawat pagpatak ng tubig mula sa sirang tubo sa kisame ay tila isang relo na nagbibilang ng bawat segundong dumadaan. Nakaupo ako ng tuwid sa matigas na bench, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking hita. Walang panginginig, walang luha. Sa paningin ng mga pulis na dumadaan, mukha akong isang rebulto ng yelo na hindi tinatabla ng takot. Sa labas ng rehas naririnig ko ang gulo ng mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sumisilip sa maliit na bintana ng presinto. Maririnig ang boses ni Maribel Samonte na parang isang sirang trumpeta ibinibida sa kanyang live stream kung paanong ang ambisyosong asawa ay nahuli rin sa wakas. Tinatawag nila akong magnanakaw, traidor at walang utang na loob. Hinayaan ko silang mag-ingay. Ang bawat salitang ibinabato nila sa akin ay lalong nagpapatibay sa pader na itinayo ko sa aking isipan. Isang malakas na paghampas ng bakal na pinto ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig ay nagpahiwatig ng pagdating ng isang taong sanay na laging sinusunod. Huminto ang mga sapatos sa harap ng aking selda. Tingnan mo nga naman ang naging bagsak mo, Teodora. Mula sa mansyon patungo sa maduming kulungan, ang mapang-uyam na boses ni Doña Consolacion ay tila isang latay sa hangin. Inangat ko ang aking tingin. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang perlas at ang kanyang pinakamahal na suit, tila ba pumunta siya rito para sa isang victory lap. Kasunod niya si Leandro na hindi makatingin ng diretso sa akin at si Isabela na nakatago sa likuran nila. You look so small in there, Teodora. Dagdag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tapang. Bakit mo kasi kailangang gawin ito? We gave you everything. Binuhay ka namin pero tinangka mo pa kaming sirain. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking tuyong labi, isang tunog na hindi nagmula sa saya, kundi sa matinding paghamak. Everything. Ang ibig niyo bang sabihin ay ang kasinungalingang itinanim niyo 7 taon na ang nakalilipas? O ang bawat sentimong kinuha niyo sa Sunlight Fund na pilit niyo ngayong itinatago? Manahimik ka, Dima. Bulyaw ni Doña Consolacion habang hinahampas ang rehas ng kanyang bag. Wala kang ebidensya. Hawak na namin ang drive mo. Sinisira na ng mga IT experts namin ang source code ng logic bomb mo. Sa loob ng ilang oras wala nang matitira sa mga pinaghirapan mo. At ikaw, mabulok ka rito. I'll make sure you never see the sun again. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa rehas. Kahit na may bakal sa pagitan namin, ako ang nakaramdam ng kalayaan. Ang aking mukha ay tila isang lawa na walang katinag-tinag, habang ang sa kanila ay tila mga maskara na unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Mommy, let's just go. Wala tayong mapapala sa babaeng ito. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig. Wait, Isabela, gusto ko munang makita ang mukha niya. Kapag na-realize niyang talo na siya, ang sagot ng matanda. Tumingin siya sa akin nang may mapanuring mata. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, Teodora. Pirmahan mo ang isang affidavit na nagsasabing lahat ng paratang mo ay imbento lang, na nagnakaw ka ng pondo dahil sa inggit. Gawin mo iyon at palalayasin kita sa bansang ito ng buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng ospital ang tatay mo. Dito na naging yelo ang aking dugo. Ang paggamit sa aking ama ay ang kanilang huling alas, pero ito rin ang magiging mitsa ng kanilang pagkawasak. Lumapit pa ako lalo sa rehas, sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Akala niyo ba talaga ay ganun ako katanga, Konsolasyon? Ang bulong ko sa boses na kasing talim ng labaha. Isinaksak niyo na ba ang drive sa main server niyo? Kasi kung oo sa mga sandaling ito, hindi ang code ko ang sinisira niyo. Ang ginagawa niyo ay binubuksan ng pinto para sa isang honeypot. Ang drive na iyon ay hindi naglalaman ng logic bomb. Naglalaman iyon ng isang Trojan na magre-record ng bawat login, bawat file at bawat illegal na transaction na pilit niyo ngayong binubura. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang napalitan ng isang hindi may paliwanag na pangamba. You're lying, Yao, sigaw ni Leandro,
pero baka sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Check your server time, Leandro, ang muli kong sabi, nang may nakakatakot na kalmado. At ang Sunlight Fund hindi lang iyon basta account. Iyon ang ebidensya ng plunder, at ang cheque na ibinigay niyo sa akin, nakadeposit na iyon sa isang escrow account sa ilalim ng pangangasiwa ng ombudsman. I am not trapped here with you. You are trapped in the system I built for 7 years. Dito na lumitaw ang tunay na anyo ni Doña Consolacion, isang hayop na nasusukol. You bitch, papatayin kita. Susugod sana siya sa rehas nang biglang bumukas ang pinto ng presinto. Pumasok si Attorney Victoriano, kasama ang ilang mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Ang ingay sa labas ay lalong lumakas. Doña Consolacion Alcantara, Leandro Alcantara, ang boses ni Attorney Victoriano, ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Mayroon kaming order na i-impound ang inyong mga server para sa isang audit. At narito rin ang release order para kay Teodora Villacorta. Mukhang ang complaint nyo para sa theft ay walang sapat na basehan, lalo na't ang pondo ay napatunayang nanggaling sa isang public trust. Hindi nakapagsalita ang mag-ina. Ang mukha ni Doña Consolacion ay naging maputla, tila isang bangkay na binuhay lang ng galit. Tiningnan ko si Isabela na ngayon ay umiiyak na naman, pero hindi ko na naramdaman ang kahit anong awa. Lalabas na ako rito, yang sabi ko habang binubuksan ng guard ang selda. At paglabas ko sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingang itinayo nyo ay guguho sa harap ng buong mundo. Naglakad ako palabas ng selda nang hindi lumilingon sa kanila. Ang bawat hakbang ko sa maduming pasilyo ay tila isang pagbawi sa aking dignidad. Pagdating ko sa main hall, sinalubong ako ng mga flash ng camera, pero sa pagkakataong ito hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretso sa lens ng camera ni Maribel Samonte, na ngayon ay tila hindi malaman kung itutuloy pa ang kanyang live stream. Teodora, anong masasabi mo sa mga paratang ni Calcomad? Sigaw ng isang reporter. Tumigil ako at ngumiti ng tipid, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Ang masasabi ko lang, this is just the opening act. The real show starts tonight. Sumakay ako sa naghihintay na sasakyan ni Severina Salcedo. Pagpasok ko sa loob, tiningnan niya ako ng may paghanga. You survived the trap, Teodora, pero alam mo namang hindi pa ito tapos. They will play dirtier now. I know, ang sagot ko habang binubuksan ang aking laptop. But they just made the biggest mistake of their lives. They thought they were deleting the evidence, but they were actually broadcasting it to my private server. Habang pinapanood ko ang pag-usad ng data transfer sa aking screen, isang notification ang pumasok. Isang login mula sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Ngunit ang user ID ay hindi kay Leandro or sa matanda. Ang user ID ay kay Celestina Valderrama. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa akin. Hindi lang pala ang mga Alcantara ang nasa loob ng server ko. Si Celestina ay may sarili ring nilulutong plano. At sa mga sandaling ito, may isang file na pilit niyang binubuksan. Isang file na may pamagat na Project Panay Bridge Materials Substandard Reports. Severina, bilisan mo. Ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng kaba. Hindi lang pera ang nakataya rito. May mga buhay na mapapahamak kung hindi natin sila mapipigilan bago ang merger. Ang bawat linya ng code na dumadaloy sa aking screen ay tila mga huling hininga ng isang imperyong naghihingalo. Nakaupo ako sa loob ng isang ligtas na bahay na inihanda ni Severina, isang silid na puno ng mga monitor at ang amoy ng bagong timplang kape na hindi ko man lang magawang tikman. Ang aking mga mata ay nakapako sa bawat paggalaw ng cursor ni Celestina Valderrama mula sa kabilang panig ng lungsod. Tingnan mo siya. Ang bulong ko, ang aking boses ay puno ng mapait na aliw. Akala niya ay sapat na ang ganda at koneksyon ng tatay niya para burahin ang dumi ng mga Alcantara. She's trying to wipe the logs of the Panay Bridge project. Tumayo si Severina, sa likuran ko ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang suot na slacks. Hindi niya alam na ang bawat delete command na ginagawa niya ay nagsisilbing selyo sa kanilang sariling hatol. But Teodora, bakit hinahayaan mo siyang pakialaman ang bridge project? Libu-libong buhay ang nakataya sa tulay na yan. Dahil kailangan nilang maging kampante, ang sagot ko, habang mabilis na nagtatype. Kapag inakala nilang kontrolado na nila ang ebidensya ng korupsyon sa tulay, doon nila ilalabas ang huling pondo mula sa Sunlight Fund para itago sa isang offshore account. They think I'm finished, so they're moving the money now. Isang saglit na katahimikan ang namayani
Nilingon ko si Severina. May isang bagay sa kanyang mga mata, isang lalim na hindi ko maipaliwanag. Bakit mo ba talaga ginagawa ito, Severina? Hindi lang ito tungkol sa audit codes na iniwan ng tatay mo, hindi ba? Huminga siya ng malalim, ang kanyang balikat ay tila bumaba ng bahagya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo. Ang tatay ko ay hindi lang accountant ng mga Alcantara Teodora. Siya ang taong nagtago ng lihim ng pagkamatay ng tatay ni Leandro, si Don Gaspar. At bago siya mamatay sa kulungan, nalaman ko ang totoo. I am Don Gaspar's daughter. Ang anak na pilit nilang ibinaon sa limot dahil sisirain ko ang kanilang perpektong imahe. Napatigil ang aking mga daliri sa keyboard. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon mong pabagsakin si Konsolasyon. Ayaw ko sa pera nila, ang matigas na sabi ni Severina. Gusto ko lang makita ang mukha ni Konsolasyon kapag nalaman niyang ang taong tumutulong sa iyo ay ang dugong pilit niyang pinunasan sa sahig ng kanilang mansyon. But enough about me. Look at the monitor. Binalik ko ang aking tingin sa screen. Ang status ng transfer ay nag-flash transaction pending. Heto na po. Ang sabi ko, ang aking puso ay bumilis ang tibok. Kinagat na nila ang pain. Dahil sa takot nilang ma-audit ang Sunlight Fund, inililipat na nila ang natitirang 2 bilyong piso sa isang dummy account na lihim kong ibinigay kay Leandro noong nakaraang taon bilang emergency safety net. Ang hindi niya alam, ang account na iyon ay nasa ilalim na ng radar ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Sa kabilang screen nakita ko ang login ni Leandro. Alam kong nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang confirm. Sa kanyang isip, inililigtas niya ang pamilya. Sa katotohanan, inihuhulog niya ang kanilang pangalan sa hukay na walang balikan. They just moved 2 billion pesos of public funds directly into a monitored trap. Ang ulat ko kay Attorney Victoriano sa kabilang linya. Attorney, it's time to call your contacts in the press and the ombudsman. The paper trail is complete. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang kakaibang notification ang lumabas sa aking personal computer, ang computer na konektado sa CCTV ng aming lumang apartment sa Iloilo. May isang anino na pumasok sa kwarto ni Papa. Severina, tignan mo ito, ang sigaw ko. Isang lalaking nakamaskara ang nakatayo sa tabi ng higaan ni Papa. Ngunit imbes na saktan siya, may isang bagay itong hinahanap sa ilalim ng wheelchair. Nang hindi nito mahanap ang kuymang set, naging marahas ang paggalaw nito. Sinakal niya si Papa para pagsalitain. Hayop kayo, Ago! Ang sigaw ko habang hinahampas ang lamesa. Ang tunog ng aking palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang pagsabog ng aking galit. Ngunit bago pa man may mangyaring masama, nakita ko sa video ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang aking amang matagal nang hindi nakakagalaw ay biglang humawak sa braso ng lalaki nang may kakaibang lakas. May ibinulong si Papa, mga salitang hindi ko marinig pero malinaw ang paggalaw ng kanyang labi. Ang lalaki ay natigilan. Dahan-dahan itong umatras, tila nakakita ng multo. Mabilis itong lumabas ng kwarto nang hindi na tinitingnan ng aking ama. Anong sinabi ni Papa? Ang bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha at kalituhan. Teodora, kailangan nating puntahan ang tatay mo. Ang sabi ni Severina, ang kanyang boses ay puno ng babala. Kung alam na nila kung nasaan siya, hindi na ligtas ang Iloilo. Pero mas mahalaga, kailangan nating malaman kung bakit natakot ang tauhan ni Leandro sa kanya. Tumingin ako sa screen kay Papa, na ngayon ay nakatingin ng diretso sa camera, tila alam niyang pinapanood ko siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. May isang apoy doon, isang lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Hindi lang aksidente ang nangyari, 20 taon na ang nakalilipas. Ang sabi ko habang isinasara ang aking laptop nang may matinding diritso. May alam si Papa na higit pa sa kuymang set. At iyon ang huling pako na ibabaon ko sa kabaong ni Leandro. Tumingin ako kay Severina. Ihanda mo ang sasakyan. Babalik tayo ng Maynila pero dadaan tayo sa Iloilo. Walang matitira sa pamilyang ito kapag natapos na ako. Tila isang dambuhalang hayop na naghihingalo ang lungsod ng Maynila sa ilalim ng makulimlim na langit. Mula sa bintana ng aming safe house sa Makati, pinagmamasdan ko ang mga naglalakihang billboard ng Alcantara Transport Group. Doon nakangiti si Leandro at Celestina, tila mga anghel na nangangako ng kaunlaran
habang sa ilalim ng kanilang mga paa ay nakabaon ang mga kaluluwang kanilang nyurakan. Handa na ang lahat ng dokumento, Theodora. Ang boses ni Severina ay nagmula sa likuran ko. Ang tunog ng kanyang pag-aayos ng mga papeles ay tila isang ritual ng paghahanda para sa isang gyera. Ang ulat tungkol sa substandard na semento sa Panay Bridge ay hawak na ng mga eksperto. Kapag lumabas ito bukas, hindi lang merger ang guguho, buong kredibilidad ng mga Valderrama at Alcantara ang maglalaho. Hindi ako lumingon. Ang aking pansin ay nakatuon sa isang maliit na sobrang iniwan sa aming pintuan kanina. Isang sulat mula kay Isabela. Binuksan ko ito at binasa ang mga salitang isinulat niya sa gitna ng kanyang takot. Ate Teo, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon para sa anak ko. Nasa St. Luke's kami. Gusto kanyang makita bago ang operasyon. Pupunta ka ba ni? Tanong ni Severina. Pupunta ako, ang maikli kong sagot. Hindi para sa kanya kundi para tapusin ang anumang ugnayan na natitira sa amin. Pagdating ko sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila nagpapabigat sa aking bawat hakbang. Nakita ko si Isabela sa labas ng ICU, nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang mukha. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at sumubok na lumapit, pero itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Ang distansya sa pagitan namin ay hindi lang semento. Ito ay 7 taon ng dumi at pagtataksil. At salamat at dumating ka. Ang boses niya ay gumaralgal sa iyak. Gusto ko lang sabihin, yung drive na ibinigay ko kay mommy, hindi ko alam na ipapakulong ka nila agad. Akala ko kukunin lang nila ang code. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Huwag mo akong gamitan ng kamangmangan, Isabela. Alam mo kung sino ang nanay mo. Alam mo kung anong klaseng hayop si Leandro. Pinili mong maging pain para sa kaligtasan mo at huwag mong gamitin ang anak mo para itago ang iyong kaduwagan. Patawarin mo ako, ate. Ang pagsusumamo niya pilit na hinahawakan ng aking laylayan. Anong kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Kinuha ko ang kanyang sulat mula sa aking bulsa. Dahan-dahan sa harap ng kanyang mga mata, ay pinunit ko ito sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tila bawat hibla ng aming pinagsamahan ay tuluyan ng pinuputol. Ang kapatawaran ay hindi libre, Isabela, at sa pagkakataong ito wala ka ng pambayad. Ang sabi ko sa boses na walang bahid ng emosyon. Iligtas mo ang anak mo gamit ang perang nakuha mo sa pagbebenta sa akin. Pero huwag na huwag mo nang tatawagin ang pangalan ko. Mula sa sandaling ito, patay na ang Theodora na kilala mo. Iniwan ko siyang nakatulala sa gitna ng pasilyo. Habang naglalakad ako palabas, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay isang pagbawi sa aking sarili. Bumalik ako sa safe house kung saan naghihintay si Severina. Sa monitor nakita ko ang huling piraso ng puzzle, ang blueprint ng Panay Bridge na may mga pirma ni na Leandro at Doña Consolacion na nag-aaproba sa paggamit ng materyales na kalahati lang ang presyo sa orihinal na budget. Bukod sa pera buhay ang itinaya nila rito, ang bulong ni Severina habang itinuturo ang mga kalkulasyon ng structural integrity. Ang tulay na ito ay guguho sa unang bugso pa lang ng bagyo. This is not just graft, Theodora. This is attempted mass murder. Isinara ko ang aking laptop nang may matinding diritso. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay handa na. Ang takot ay pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Tumingin ako sa salamin, ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang asawang nagtatago sa kusina. Siya ay isang bagyong handang manalasa. Ihanda mo ang gown ko, Severina. Ang sabi ko habang ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Gusto kong maging pinakamaganda sa gabing ito. Gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng tatapos sa kanilang imperyo. Sigurado ka na ba sa plano sa galain? Tanong ni Severina. Higit pa sa sigurado niyong sagot ko. Bukay ang merger gala. Bukas ang pangalang Alcantara ay magiging kasing kahulugan ng dumi at kasalanan. At sisiguraduhin kong wala silang matatakbuhan. Kinuha ko ang pilak na kuymang set mula sa aking bulsa at tinitigan ang disenyo ng leon. Ang leong ito ay mawawalan na ng ngipin bukas ng gabi. Isang notification ang lumabas sa aking phone mula kay Attorney Victoriano. The media is ready. The Ombudsman has the files. See you at the gala.
Huminga ako ng malalim din ramdam ang katahimikan bago ang pagsabog. Sa labas nagsisimula ng pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa paparating na paghuhukom. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng aming sasakyan ay tila mga bala na pilit bumubasag sa katahimikan. Madilim ang kalsada patungo sa construction site ng Panay Bridge. Kasama ko si Severina at sa bawat kurbada ng daan, nararamdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking tablet. Hawak ko ang mga digital na dokumento, pero kailangan ko ang pisikal na piraso ng ebidensya, ang sako ng substandard na sementong ginamit sa pundasyon bago ito tuluyang matabunan ng semento bukas ng umaga. Theodora, may sumusunod sa atin. Ang malamig na sabi ni Severina habang nakatingin sa rearview mirror. Tumingin ako sa likod. Isang itim na SUV, walang plaka ang mabilis na humahabol sa amin. Hindi ito nagpapatunog ng busina. Ang tanging mapapansin ay ang nakasisilaw na liwanag ng mga headlight nito na tila mga mata ng isang gutom na lobo. Bilisan mo, Severina, ang utos ko. Ang aking boses ay walang panginginig bagaman, ang adrenaline ay dumadaloy na sa aking mga ugat. Biglang bumilis ang takbo ng aming sasakyan. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan mula sa upuan nang biglang lumiko si Severina sa isang maputik na eskinita. Ang tunog ng pagkayod ng mga gulong sa basang lupa at ang pagtalsik ng putik sa bintana ay tila isang marahas na musika ng pagtakas. Isang malakas na pag-ugong ng makina ang narinig mula sa aming likuran at bago pa kami makaiwas, naramdaman namin ang isang matinding paghampas sa likurang bahagi ng aming sasakyan. Walang blag, walang bang. Tanging ang marahas na pag-uga ng aming mundo at ang tunog ng nababasag na salamin sa likod ang nagpahiwatig ng banggaan. Ang aming sasakyan ay umikot ng bahagya bago muling nakuha ni Severina ang kontrol. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nahuhulog sa bangin. Ang sabi ni Severina, ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato. Huwag kang hihinto. Malapit na tayo sa site. Ang sagot ko habang mabilis na tinitingnan ang GPS. Pagdating namin sa construction site, sinalubong kami ng mga dambuhalang crane na tila mga kalansay sa gitna ng dilim. Agad kaming bumaba at tumakbo patungo sa main warehouse. Doon nakita namin ang foreman si Mang Berting na balisa at pilit na itinatago ang mga sako ng semento sa ilalim ng isang trapal. Mang Berting ang tawag ko. Ang tunog ng aking mga hakbang sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagod. Ma'am Theodora, umalis na kayo rito. Papunta na rito ang mga tauhan ni Leandro. Papatayin nila ako. Papatayin nila tayong lahat. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Berting, ang tulay na ito, guguho ito, libo-libo ang dadaan dito araw-araw. Kaya mo bang mabuhay na alam mong ikaw ang nagtimpla ng kanilang libingan? Napayuko ang foreman. Ang bawat patak ng pawis at ulan sa kanyang mukha ay tila mga saksi sa kanyang paghihirap. Inutusan lang ako, ma'am. Sabi ni Doña Consolacion, kailangang makatipid para sa merger. Ipakita mo sa akin ang semento. Ngayon din, ang diritso kong utos. Binuksan niya ang trapal. Doon nakita ko ang mga sako na may tatak ng isang peking kumpanya. Kinuha ko ang aking camera at kumuha ng video ang mga bitak sa pundasyon na pilit nilang tinatakpan ng pintura, ang mga kalawangin na kabilya at ang marupok na timpla ng semento na madudurog mo lang gamit ang iyong kamay. Ito ang ebidensyang kailangan natin, yung bulong ni Severina. Ngunit bago kami makagalaw ang paligid, ay biglang naliwanagan ng maraming headlights. Napalibutan kami ng mga tauhan ni Leandro. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan, na sabay-sabay na sumara ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi ako natakot. Tumingin ako sa paligid at dahan-dahang itinaas ang aking cellphone. Naka-livestream ang lahat ng ito, Berting. At ang bawat segundo ng video na ito ay naka-upload na sa isang secure server na hindi nila kayang pasukin. Narinig ko ang mahinang pagngit-ngit ng mga tauhan, ngunit walang nangahas na lumapit. Alam nilang sa isang pindot ko lang ang buong bansa ay makakakita sa kanilang krimen. Mabilis kaming nakabalik sa sasakyan at humarurot palayo habang ang mga tauhan ni Leandro ay nanatiling nakatayo sa putikan tila mga asong hindi makakagat. Nagawa natin, Theodora, ang sabi ni Severina nang makalayo na kami. Hawak na natin ang leeg nila. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking puso.
Ngunit sa sandaling iyon ang aking cellphone ay biglang nag-vibrate. Isang text message mula sa numero ni Leandro. Binuksan ko ito at ang bawat salita ay tila yelong nagpabagal sa aking dugo. Ang galing mo, Theodora. Nakuha mo ang ebidensya. Pero nakuha ko ang tatay mo. Ang nursing home sa Iloilo na susunog na ngayon. Pumunta ka sa merger gala bukas ng mag-isa. O ang huling maririnig mo ay ang hiyaw ni Benigno sa gitna ng apoy. Nalaglag ang cellphone mula sa aking kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ng sasakyan ay tila ang huling tibok ng aking pag-asa. Theodora, anong nangyari? Ang tanong ni Severina. Tumingin ako sa labas sa madilim na kalsada na tila walang katapusan. Ang luha na matagal kong pinigilan ay gumilid sa aking mga mata. Pero agad ko itong pinunasan. Ang galit ay muling bumangon. Mas matalas, mas mapait, at mas nakamamatay kaysa sa dati. Leandro? Ang bulong ko, ang aking boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Akala mo ay natalo mo ako, pero bukas sisiguraduhin kong ang apoy na sinimulan mo ang susunog sa buong pangalan mo. Ang ingay ng engranding ballroom ng Manila Hotel ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig habang naglalakad ako sa gitna ng karamihan. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown na gawa sa seda, walang alahas, walang palamuti. Sa gitna ng mga babaeng nakasuot ng nagniningning na diamante at mga lalaking tila nababalot ng ginto, nagmukha akong isang anino ng kamatayan na pumasok sa isang piging. Ang bawat hakbang ko sa makinis na marmol ay tila isang babala na hindi nila naririnig sa gitna ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal. Look who's here! The guest of honor, ang mapanuyang boses ni Leandro, ay bumulong sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Naroon siya kasing kisig ng dati sa kanyang barong kasama si Celestina na nakakapit sa kanyang braso. Ang puting gown ni Celestina ay tila isang panunuya sa aking itim na kasuotan. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Akala ko ay hindi ka na darating, Theodora. I was worried you'd choose your father over justice, ang bulong ni Leandro, habang lumalapit sa aking tainga. Ang amoy ng kanyang mamahaling cologne ay tila lason na sumusuffocate sa akin. Smile for the cameras, darling. One wrong move at sisiguraduhin kong ang huling hininga ng tatay mo ay magmumula sa usok ng nasusunog na nursing home. Nanatiling kalmado ang aking mukha. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga matang puno ng takot na pilit itinatago ng kayabangan. You look nervous, Leandro. Is it the merger or is it the ghost of your victims? Theodora, stop this nonsense. Ang sabat ni Celestina, ang kanyang boses ay matinis at puno ng iritasyon. You've already lost. We have the drive, we have the funds, and now we have your father. Be a good girl and give the toast, then you can leave with whatever dignity you have left. Biglang lumapit si Doña Consolacion, ang kanyang mga perlas ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Ladies and gentlemen, please focus on the stage, ang malakas niyang anunsyo sa buong ballroom. Tonight we celebrate not just a merger, but the triumph of the Alcantara integrity over those who tried to pull us down. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Doña Consolacion looked at me with a look of pure triumph. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. And tonight we have a special guest. Ang aking dating menugang si Theodora. She has realized her mistakes and has come here to personally congratulate the new couple. Theodora, the stage is yours. Ang buwat mata sa ballroom ay nakatutok sa akin. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na naghihintay ng aking pagbagsak. Inakay ako ni Leandro patungo sa stage, ang kanyang hawak sa aking braso ay mahigpit tila isang babala. Pag-akyat ko sa stage, tiningnan ko ang bawat taong naroon, mga politiko, mga negosyante, at mga socialites na walang pakialam kung ilang buhay ang nyurakan para sa gabing ito. Kinuha ko ang mikropono. Ang lamig ng bakal nito ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Salamat, Doña Consolacion, ang panimula ko, ang aking boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pamilyang Alcantara. 7 taon akong naging bahagi ng inyong tahanan. 7 taon kong nakita ang inyong integridad mula sa loob. Nakita ko ang pagigting ng panga ni Leandro sa gilid ng stage. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa kanyang bulsa, marahil ay hawak ang cellphone na magbibigay ng utos
sa kanyang mga tauhan sa Iloilo. Ang gabing ito ay para sa isang sapnapan o merger. Pagpapatuloy ko dahan-dahang naglalakad sa harap ng stage. Isang pagsasama na itinayo sa ibabaw ng Sunlight Fund ang pondong ninakaw mula sa mga biktima ng bagyo. Isang pagsasama na selyado ng sementong madaling gumuho gaya ng Panay Bridge na pilit niyong itinatayo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Doña Consolacion ay naging kulay abo. Theodora, enough of these guards, take her down. Wait! Ang sigaw ko, ang aking boses, ay tila isang hagupit na nagpatigil sa mga security guard. Hindi niyo ba gustong makita ang regalo ko para sa ikakasal? Isang regalo na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at isang katotohanang matagal niyong itinago sa ilalim ng isang wheelchair. Tiningnan ko si Leandro. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. You think you have my father, Leandro? Check your phone. Check the latest news from Iloilo. Mabilis na kinuha ni Leandro ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang ekspresyong hindi maipaliwanag, takot, gulat, at kawalan ng pag-asa. Ang apoy na sinimulan mo, isang distraction lang iyon, ang bulong ko, pero sapat na para marinig ng mga nasa harap. Attorney Victoriano and the NBI moved my father 3 hours ago. Ang nursing home na sinunog mo bakante na iyon bago pa man dumating ang mga tauhan mo. Dito na nagsimulang magwala ang mga tao. Ang malaking screen sa likuran ko na dapat ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya ay biglang nagpalit. Ang unang lumabas ay ang imahe ng 5 milyong pisong tseke mula sa Sunlight Fund. Kasunod nito ay ang video ni Mang Berting, ang foreman na umiiyak habang itinuturo ang mga bitak sa Panay Bridge. Theodora, papatayin kita, bulyaw ni Leandro. Susugod sana siya sa akin nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga kinatawan mula sa ombudsman. Ang katahimikan ay napalitan ng kaguluhan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nanatili akong nakatayo sa gitna ng stage, tila isang reynang nanonood sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang huling regalo ko, Leandro. Sabi ko habang inilalabas ang pilak na kuymang set mula sa aking bulsa at inihuhulog ito sa sahig ng stage. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling pako sa kanilang kabaong. Huwag kang mag-alala, magkasama kayo ni Mommy sa kulungan, doon niyo pag-usapan ang integridad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Isang malakas na pagsabog ng galit mula kay Leandro. Inilabas niya ang isang baril mula sa loob ng kanyang barong at itinutok ito ng diretso sa akin. Kung babagsak ako, Theodora, isasama kita. Ang sigaw niya, ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw. Ang dulo ng itim na baril ni Leandro ay nanginginig sa harap ng aking mukha. Sa gitna ng naglalakihang chandelier at ang amoy ng mamahaling champagne, ang kamatayan ay tila isang hindi inaasahang bisita na biglang naging sentro ng atensyon. Ang mga tinitingalang panauhin sa ballroom ay mabilis na nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Ang tunog ng mga nabasag na baso at ang kalansing ng mga kubyertos na nahulog sa sahig ay tila isang marahas na orkestra na sumasaliw sa aking huling paghuhukom. Ngunit hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng stage, ang aking likod ay tuwid na tila isang haliging hindi matitibag ng anumang bagyo. Tinitigan ko si Leandro ng diretso sa kanyang mga matang puno ng luha, pawis, at ang pait ng isang lalaking alam niyang tapos na ang kanyang oras. Ang baril na iyan, Leandro, ay ang huling tanda ng iyong kahinaan. Ang sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo, sapat na malakas para marinig ng lahat sa kabila ng kaguluhan. Akala mo ba ay mabubura ng isang bala ang lahat ng ebidensyang nakakalat na sa buong mundo? 7 taon kitang pinanood na magtago sa likod ng saya ng iyong ina. Ngayong gabi, kahit ang baril na yan, ay hindi ka maililigtas. Manahimik ka, Theodora, sinira mo ang lahat. Ang hiyaw niya, ang kanyang boses, ay tila isang hayop na nasusukol. Binigyan kita ng buhay. Binigyan kita ng pangalan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Binigyan mo ako ng impyerno, Leandro. At ngayong gabi, ibinabalik ko lang sa iyo ang susi. Biglang nagbago ang imahe sa dambuhalang screen sa aking likuran. Ang video ni Mang Berting ay napalitan ng isang mukha na nagpatahimik sa buong ballroom. Ang mukha ng aking ama, si Benigno Villacorta. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Ang video ay kinuha sa loob ng isang ligtas na pasilidad ng NBI.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw at sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, ang kanyang boses bagaman mahina at pabulol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Leandro, Alcantara, ang sabi ni Papa sa screen, ang bawat salita ay tila isang dagok ng martilyo sa katarungan. Nakita kita sa gabi ng ulan. Pinatay mo ang asawa ko. Iniwan mo kaming mamamatay sa kalsada. Heto ang iyong naiwan. Ipinakita sa screen ang pilak na Kui Mang set na may ukit na leon. Kasabay nito ay ang isang forensic report na nagpapatunay na ang mga microscopic fibers na nakuha sa cufflink ay tumutugma sa barong na isinuot ni Leandro noong gabi ng aksidente na kinuha mula sa archive ng pamilya sa tulong ni Severina. Hindi totoo yan, imbento lang yan, pagsigaw ni Doña Consolacion mula sa ibaba ng stage. Ang kanyang perlas ay tila sumasakal na sa kanyang leeg habang pilit siyang hinahawakan ng 2 NBI agents. Security, bakit niyo sila hinahayaang bastusin kami? Ang security ay wala na sa ilalim ng utos niyo, Consolacion. Ang sagot ko, habang dahan-dahang bumababa sa stage, hindi inaalintana ang baril na nakatutok pa rin sa akin. Ang bawat gwardiya sa hotel na ito ay pinalitan na ng mga operatiba ng gobyerno. Ang merger gala na ito ang inyong final public hearing. Lumingon ako kay Celestina Valderrama na ngayon ay nakatayo sa isang sulok maputla at nanginginig. At ikaw, Celestina, ang tatay mo ay kasalukuyan na ring kino-question ng internal affairs. Ang bawat police report na binago nyo para protektahan si Leandro ay nasa kamay na ng ombudsman. Ang kasal na ito, hindi ito mangyayari dahil wala nang natitirang kalayaan sa inyong dalawa. You monster! Celestina hissed, her face contorting in hatred. Akala mo ba magtatagumpay ka? My father will burn everything down before he lets you win. Hayaan mo siyang sumubok. Ang huli kong sinabi sa kanya. Muling humarap ang aking pansin kay Leandro. Ang baril sa kanyang kamay ay unti-unti nang bumababa. Ang kanyang lakas ay tila mabilis na nauubos gaya ng buhangin sa isang sirang orasan. Pirmahan mo na ang iyong pagsuko, Leandro. Ang bulong ko habang lumalapit sa kanya hanggang sa ang dulo ng baril ay tumama na sa aking dibdib. Tumingin ka sa paligid mo, wala na ang mga Alcantara. Ang natitira na lang ay ang isang hiningalong lalaki na walang kahit isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Bumagsak ang baril sa sahig, ang tunog ng bakal sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, tila isang pinal na hatol. Lumuhod si Leandro, hawak ang kanyang mukha at nagsimulang humagulgol ng parang isang bata. Walang awa ang naramdaman ko. Tanging ang isang malalim na paghinga ng ginhawa dahil sa wakas ang dugo ng aking ina ay nabigyang katarungan. Mabilis na lumapit ang mga NBI agents at pinusasan si Leandro sa gitna ng stage sa harap ng lahat ng mga camera na kanina lang ay nakatutok para purihin siya. Si Doña Consolacion ay nagwawala, isinisigaw ang kanyang kapangyarihan. Habang kinaladkad palabas ang kanyang korona ng kasinungalingan, ay tuluyan ng nalaglag. Naglakad ako patungo sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay nakatingin sa akin. Nang may takot, ang iba ay may paghanga. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Severina sa malayo. Tumango siya sa akin, isang tahimik, na pagkilala sa aming tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan ng aking paglalakad, palabas hinabol ako ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at desperasyon. Ate Teo, please, ang anak ko. Ang operasyon niya. Tumigil ako at lumingon sa kanya. Ang huling hibla ng aking awa ay tila tuyong dahon na hinipan ng hangin. Ang pera sa Sunlight Fund ay na-freeze na, Isabela. At ang perang kinuha mo kay Doña Consolacion, itinuturing na itong ebidensya ng hiningi mong suhol. Ang anak mo ay ililipat sa isang public hospital sa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno. Doon makukuha niya ang tulong na nararapat sa kanya nang hindi nababahiran ng dumi ng iyong pamilya. Ate, parang awa mo na, ang hiyaw niya habang nakaluhod sa gitna ng ballroom. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi, Isabela. Ikaw pinili mong maging kasabwat hanggang sa huli. Ang huli kong sabi, bago ko siya tuluyang tinalikuran. Paglabas ko ng Manila Hotel, sinalubong ako ng sariwang hangin ng gabi. Ang ulan ay tumigil na at ang kalsada ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Attorney Victoriano. Attorney, tapos na ang palabas.
Siguraduhin mong walang kahit isang sentimo ang makakalabas sa bansa. Mula sa mga account nila, ang utos ko. Copy that, Theodora. We have them all. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman. Ang boses ng abogado ay naging seryoso. Nang ma-audit namin ang personal vault ni Doña Consolacion, may nahanap kaming isang dokumento. Isang kasunduan na ginawa bago ka pa man ipakasal kay Leandro. Ano iyon? Ang tanong ko ang kaba ay muling gumapang sa aking dibdib. Theodora, hindi ka lang nila pinili dahil sa talino mo sa IT. Pinili ka nila dahil sa isang sikretong hawak ni Benigno. Isang bagay na may kinalaman sa tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng buong Alcantara Transport Hub. Hindi ka asawa, Theodora. Isa kang insurance policy. Napatigil ako sa paglalakad. Tumingin ako sa malayo sa naglalakihang gusali ng Alcantara na tila dahan-dahan nang nagdidilim ang mga ilaw. Ang aking paghihiganti ay tila hindi pa pala tapos. Isang mas malaking sikreto ang naghihintay sa akin sa ilalim ng mga guho ng kanilang imperyo. Ang umaga matapos ang gabi ng merger gala ay hindi naging tahimik. Sa labas ng bintana ng aking bagong opisina sa Makati, nakikita ko ang mga news scroll sa naglalakihang digital screens, ang pagbagsak ng stocks ng Alcantara, ang pag-aresto sa mga opisyal ng Valderrama, at ang mukha ni Leandro na pilit itinatago ang mga poses sa ilalim ng kanyang barong. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging maririnig ay ang marahang paglipat ng mga pahina ng dokumentong nahanap ni Attorney Victoriano sa lihim na vault ni Doña Consolacion. Inilapag ng abogado ang isang luma at naninilaw na titulo ng lupa sa harap ko. Ito ang dahilan kung bakit kanila kinuha, Theodora. Ang lupa kung saan nakatayo ang Alcantara Transport Hub sa Iloilo, ang pinakamalaking asset ng kanilang kumpanya, ay hindi kailanman naging kanila. Ito ay pag-ari ng lolo mo. Ninakaw ito ni Don Gaspar sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento bago ka pa man isilang. Hinaplos ko ang lumang papel. Ang bawat hibla nito ay tila nagkukwento ng pagsisikap ng aking mga ninuno na pilit na ibinaon sa dumi ng mga Alcantara. Kaya pala pinakasalan ako ni Leandro, hindi dahil kailangan nila ang talino ko sa IT. Kailangan nilang masigurado na ang tanging tagapagmana ng lupang ito ay nakatali sa kanila. I was their insurance policy to keep the secret buried. At si Benigno, dagdag ni Attorney Victoriano, ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam niya ang totoo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang mangyari ang aksidente 20 taon na ang nakalilipas. At nang hindi mamatay ang tatay mo, kinulong nila kayo sa loob ng kanilang compound para masiguradong hindi siya makakapagsalita. You were a prisoner of a marriage built on theft and blood. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang aking mukha sa refleksyon ng salamin ay hindi na nagpapakita ng anumang pait. Ang tanging naroon ay ang isang malamig at matalas na diritso ng isang babaeng tapos na sa pagluluksa. Attorney, ihanda ang lahat ng petition para sa reclamation ng lupa. Ang utos ko sa boses na walang panginginig. Gusto ko ang bawat pundasyon ng transport hub na yan ay mailipat sa pangalan ng tatay ko bago matapos ang linggong ito. At ang kumpanya ay liquidate ang lahat ng assets na nakuha nila sa pamamagitan ng Sunlight Fund. Ibabalik natin ang pera sa gobyerno, pero ang mga bus at terminal, gagamitin natin yan para sa isang bagong kooperatiba na pag-aari ng mga manggagawa. Bago matapos ang araw, nagpasya akong bisitahin si Doña Consolacion sa detention center. Nakasuot siya ng orange na uniforme, ang kanyang mga perlas ay wala na at ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na madaling madudurog sa isang hipas ng hangin. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa galit. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Theodora? Ang boses niya ay gumaralgal sa speaker. Huwag kang magmalaki. Kahit anong gawin mo, mananatili kang anak ng isang paralitiko. Tinitigan ko siya ng matagal, isang titig na puno ng nakakanginig na katahimikan. Nandito ako para magpasalamat, Consolacion. Salamat dahil sa bawat sipa niyo sa akin, tinuruan niyo akong tumayo ng mas matatag. Salamat dahil sa bawat sampal niyo, tinuruan niyo akong maging manhid sa takot. You're a monster, isang walang utang na loob na halimaw. Sigaw niya, ang kanyang mga palad ay humahampas sa salamin na lumilikha ng isang mapurol at nakakairitang tunog. Ang tunay na halimaw ay ang taong nagnanakaw ng buhay at lupa ng iba para lang magmukhang reyna. Ang huli kong sinabi habang dahan-dahang tumatayo. By the way, ang titulo ng lupa sa Iloilo hawak ko na. Ang kumpanyang itinayo nyo sa dumi wala na.
bukas ang pangalang Alcantara, ay tuluyan ng mabubura sa listahan ng mga negosyante sa bansang ito. Mabulok ka rito kasama ang iyong mga kasinungalingan. Iniwan ko siyang sumisigaw sa likod ng salamin, ang kanyang mga hiyaw ay tila mga walang kabuluhang bulong sa gitna ng malamig na semento. Paglabas ko ng kulungan sinalubong ako ni Severina. Theodora, tapos na ang liquidation po ah. Sabi niya may bitbit na mga bagong folder. Ang Sinagbayan Technologies ay opisyal na. Ang lahat ng dating IT staff ng Alcantara ay lumipat na sa atin. We are starting fresh. Salamat Severina, ang sabi ko. Handa na ba si Papa? Tumango siya. Nasa labas na siya naghihintay. Naglakad ako patungo sa naghihintay na sasakyan. Doon nakita ko ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay malinaw, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Pababalik na tayo sa Iloilo. Pero sa pagkakataong ito, tayo na ang may-ari ng lupang tatapakan natin. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa kalsada. Si Leandro nakasakay sa isang bus ng pulis patungo sa kulungan sa Laguna. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang segundo ng paghaharap. Sa pagitan ng biktima, na naging manunubos at ng makapangyarihan, na naging alikabok. Hindi ako kumurap. Wala akong ibinigay na kahit anong emosyon. Hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng dilim ng tunnel, ang aking tingin ay nanatiling diretso sa kinabukasan. Ang aking 7 taong paghihirap ay hindi naging sayang. Bawat luha na hindi ko inilabas ay naging pundasyon ng aking bagong imperyo. Ang bawat sipa nila ay naging hagdan ko patungo sa rurok. Hinarap ko ang kalsada ng may ngiti na sa wakas ay umabot na sa aking mga mata. Hindi ito ngiti ng paghihigante. Ito ay ngiti ng isang babaeng alam niyang wala nang makakapigil sa kanya. Ang gabi ay tapos na at ang sinag ng araw sa aking harapan ay tila isang pangako ng isang buhay na wala ng dumi, wala ng dusa at wala ng mga Alcantara. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na pilit nililinis ang bawat dumi sa pampang. Narito ako ngayon sa Iloilo, nakatayo sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Sinagbayan Technologies. Mula rito natatanaw ko ang malawak na lupain na dati ay puno ng dusa, pero ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng sikat ng araw bilang isang sentro ng makabagong teknolohiya at transportasyon na pag-aari ng mga manggagawa. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng sampagita at alat, isang kombinasyon na nagpapaalala sa akin na narito na ako sa tunay kong tahanan. Lumingon ako sa aking likuran sa pader ng aking opisina kung saan nakasabit ang isang simpleng frame. Sa loob nito ay ang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, ang tsekeng ibinigay ni Leandro noong gabing iyon sa hotel. Ang papel ay bahagyang naninilaw na, pero ang mga numero at ang pangalan ng Sunlight Fund ay malinaw pa rin. Sa ilalim ng frame may isang plaka na may nakaukit na mga salita. Itinuring nilang presyo ng aking dangal, ngunit ito ang naging resibo ng kanilang pagkawasak. Hindi ko ito itinago dahil sa panghihinayang. Itinago ko ito bilang isang tropeyo. Sa tuwing tinitingnan ko ang tsekeng iyon, naaalala ko ang bawat sakripisyo at ang malamig na katotohanan na ang katarungan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha gamit ang talino at paninindigan. Pumasok si Attorney Victoriano sa aking silid, bitbit ang isang tablet. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na sahig ay nagpahiwatig ng isang mahalagang balita. Theodora, lumabas na ang pinal na desisyon sa apela ni Leandro. Mananatili siya sa bilibid ng 20 taon para sa kasong graft at homicide. Si Doña Consolacion naman ay inilipat na sa isang pasilidad sa loob ng kulungan dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang isip. Sabi ng mga guard, madalas daw siyang nakikitang naglalaban ng mga basahan, tinatawag ang pangalan mo para ipagtimpla siya ng kape. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Walang kurot ng awa sa aking puso, tanging isang malalim na paghinga ng kapayapaan. Ang kanilang sinapit ay hindi dahil sa aking galit, kundi dahil sa bigat ng sarili nilang mga kasalanan. Salamat, attorney, ang maikli kong sagot. Kamusta naman ang kooperatiba ng mga bus drivers? Maayos ang takbo, Theodora. Sila na ang nagpapatakbo ng terminal sa lupang nakuha natin. Wala nang nananakaw sa kanilang mga benepisyo, nakangiting sagot ng abogado bago siya dahan-dahang lumabas at isara ang pinto.
Lumabas ako ng gusali at naglakad patungo sa hardin sa likuran. Doon nakita ko ang aking ama si Benigno. Nakaupo siya sa isang bench pinapanood ang mga bulaklak na kanyang itinanim. Hindi na siya naka-wheelchair, bagaman mabagal at kailangan ng saklay kaya na niyang itayo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa nakaraan, kundi sa mga batang naglalaro sa kalapit na daycare center na itinayo namin para sa mga anak ng aming empleyado. Pato ang tawag ko habang umuupo sa kanyang tabi. Hinarap niya ako at ngumiti isang tunay na ngiti na walang halong takot. Ang ganda ng hapon, Theodora. Parang ang sarap huminga ngayon, no? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kumpirmasyon na ang lahat ng aming pinagdaanan ay natapos na. Pamarami ang nagtatanong sa akin. Kung napatawad ko na ba sila, tumitig si Papa sa malayo. At ano ang sagot mo, anak? Hindi ko sila napatawad sa paraang gusto ng mundo, ang bulong ko. Hindi ko kinalimutan ang ginawa nila. Pero napatawad ko ang sarili ko dahil sa 7 taon na hinayaan ko silang tapakan ako. At sa pagpapatawad na iyon, nahanap ko ang kapayapaan. Ang hindi ko pag-iisip sa kanila araw-araw iyon ang aking tagumpay. Tumango si Papa. Ang patawad ay hindi para sa kanila, Theodora. Ang patawad ay para sa atin para hindi na tayo nakakadena sa kanilang mga anino. Tumayo ako at humarap sa malawak na tanawin. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa buong paligid. Ang aking pangalan ay hindi na Villacorta Alcantara. Ako ay si Teodora Villacorta, isang babaeng bumangon mula sa abo, isang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. At isang simbolo na ang kabutihan ay hindi dapat maging katumbas ng kahinaan. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, isa lang ang aral na nais kong iwan. Huwag kayong matakot na sunugin ang mga tulay na humahadlang sa inyong paglago. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kayo katagal nakatiis sa ilalim ng paa ng iba. Ang inyong tunay na lakas ay nasa inyong kakayahang tumayo, mag-isip at bumuo ng sarili ninyong mundo kung saan kayo ang reyna. Ang gabi ay lumipas na, at sa bawat bagong umaga ang sinag ng aking tagumpay ay magsisilbing paalala na sa huli ang katotohanan ang laging mananaig. Pumasok ako sa loob ng bahay habang ang tunog ng pagtikom ng pinto ay naghudyat ng pinal na kabanata ng aking nakaraan. Tapos na ang laban. At ako ang nanatiling nakatayo